travel at serbisyo publiko. Serbisyo publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Health and travel at serbisyo publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Nagpapatuloy ang health and travel at serbisyo publiko kasama iyong agaran serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, dito po sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:14 ng umaga. Hatid sa atin ang Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Magandang umaga kay Ma'am Elsa Cerillo Jodeda, watching you. Nasa ano po siya? Nasa Legazpi City, Bicol Region, Legazpi City. O ingat-ingat po, Ma'am Elsa. And then good morning po din kay Angelo Redaha. Ngayon, alam natin na kapag may nakasakit, hindi lamang kalusugan ang iniisip ng pamilya. Kasabay ng pangamba sa kalagayan ng pasyente ang pagkukunan ng pangbayad sa mga nagastos habang nasa ospital, at minsan matapos gumaling ang pasyente at ideklarang maaari na siyang umuwi, hindi pa rin siya makakalabas ng ospital dahil hindi pa kayang bayaran ang buong hospital bill. Dito pumapasok ang tinatawag na hospital detention o ang pananatili ng isang pasyente sa ospital dahil sa hindi na nababayarang gastusin. Noong August 17, 2026, isang mahalagang hakbang ang ginawa ng Senado. Inaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill number 1511 o ang Strengthening the Protection of Patients Against Hospital Detention Bill na mas kilala bilang Enhanced Anti-Hospital Detention Bill. Tandaan natin na hindi pa ito ganap na batas. Kailangan pang makaroon ng kaparehas na aprobadong panukala sa House of Representatives. Sa kasalukuyan ay nananatili sa committee level ang dalawang kaparehas ng panukala. Bakit nga ba napapanahon ang panukalang batas na ito? Dahil hindi dapat maging dahilan ang kahirapan para isang pasyente gumaling na ay hindi makauwi sa kanyang pamilya. May umiiral ng Republic Act number 9439 na nagbibigay ng proteksyon laban sa hospital detention dahil lamang sa hindi pagbayad ng hospital bills o medical expenses. Sa kasalukuyan, legal framework, may mga kondisyon at kinakailangan dokumento upang makapag-release ng pasyente hindi kayang bayaran ng buo ang kanyang obligasyon, kabilang ang promissory note sa mga naangkop na sitwasyon. Ang layunin naman ng Senate Bill number 1511, palakasin pa ang proteksyon nito at magtagda ng mas matibay na mekanismo laban sa paglabag. Napakahalaga nito dahil ang pagkasakit ay sapat ng problema. Hindi na dapat madagdagan pa ng takot ng pamilya kung paano nila maiuwi ang kanilang kaanak. Ang pangangalaga sa pasyente ay hindi lamang tungkol sa gamot, operasyon o laboratory test. Kasama rin dito ang dignidad, karapatan at kapakanan ng pasyente. Kung may pasyente may malaking hospital bill at hindi na kayang bayaran ng pamilya, huwag kaagad mawalan ng pag-asa. May mga government programs na maaaring lapitan para sa medical assistance. 3 sa pinakamalagang dapat malaman ng publiko ay ang Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS na nasa pamamahala ng DSWD o Department of Social Welfare and Development. Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program o MAIF na nasa pamamahala ng DOH o Department of Health. Medical Assistance Program o MAP
ng PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office. Pero tandaan po ninyo na hindi otomatikong ibig sabihin na kapag lumapit kayo ay babayaran na kaagad ang buong hospital bill. May eligibility assessment, documentary requirements, available funds, at sariling proseso ang bawat programa. Unahin natin ang AIX ng DSWD. Ito ay nagbibigay ng iba't ibang uri ng tulong sa mga taong nasa crisis situation. Kabilang ang medical assistance para sa hospitalization, gamot, medical treatment, at iba pang kinakailangan gastusin. Sa ilang kaso, maaaring makatulong ang DSWD sa pamamagitan ng Guaranteed Letter o GL. Depende sa assessment at qualification ng aplikante. Para sa 2026, sinabi ng DSWD na ang maximum na maaaring saklawin ng GL ay hanggang 150,000, habang maaari pang mas mataas pa ang assistance sa mga kasong itinuturing na grave batay sa assessment ng social worker at aktual na pangangailangan. So, ang maximum sa ngayon ay nasa 150. Pero kung ang bill ay nasa milyon na, 1 milyon, 2 milyon, meron nga akong kakilala na matay yung pasyente, ang total bill niya umabot ng 7 million. Kabilang na sa mga pangunahing requirement ang dapat habang nasa ospital pa kayo at alam na ninyo malapit na kayo sabihan ng doktor na may go home, kailangan mag-request na po kayo ng medical abstract o medical certificate. Updated of final hospital bill. Yung kumbaga tatataka ng ospital yun, ito po ay a final temporary final bill. And then dapat kung ang pasyente ay senior, dapat na less 20% senior. Kung PWD, persons with disability, dapat na i-less na rin yun. Kaya yun ang tinatawag na updated o final hospital bill. Siyempre, kailangan ng valid ID ng pasyente at valid ID ng kaanak o kung sino yung otorisado na maglalakad. And then, barangay certificate na nagpapatunay na doon po kayo, saan po kayo nakatira. At siyempre, certificate of indigency kung kinakailangan. Social case study report para sa mga kasong nangangailangan nito. Kasi kadalasan, hinihingi po yan ang social case study report na nagsasabi na kung ano ang iyong sakit. At iba pang dokumento hinihingi depende sa kaso at assessment ng DSWD. Nakakaiba ang eksaktong requirements depende sa sitwasyon at field office. Kaya pinakamainam na makipag-ugnayan muna sa DSWD, doon sa AIX o kaya doon sa Crisis Intervention Unit o sa social worker ng ospital. Pangalawa, meron tayong tinatawag na MAIF. Layunin nito, tulungan ng mga kwalipikadong pasyente na hindi na kayang tustusan ang kanilang medical expenses dahil sa kahirapan o kawalan ng sapat na financial na kakayahan. Maaari itong sumaklaw sa hospitalization, gamot at iba pang medical needs depende sa programa at assessment. Kaya kung nasa DOH hospital o isang health facility na sakop ng kaukulang DOH assistance mechanism, napakahalaga na itanong at alamin kaagad kung may malasakit center o medical assistant unit dahil maaring doon magsimula ang proseso ng pag-access at pag-coordinate para sa iba't ibang government medical assistance. Para naman sa mga pasyenteng nasa private hospital, maaaring may particular na proseso sa DOH Regional Office. Pangatlo, nariyan din ang map ng PCSO na maaaring tumulong sa mga kwalipikadong pasyente para sa hospitalization at iba pang medical needs. Meron din online application system ang PCSO para sa MAP, para sa hospital confinement, kabilang sa mga karaniwang dokumento hinihingi ng PCSO, ang Original Final Statement of Account
o latest hospital bill na pirmado ng billing officer. Kasamang iba pang requirements depende sa uri ng assistant at situation ng pasyente. Kaya bago pumunta, mas maganda ihanda ng maaga ang medical abstract, hospital bill o statement of account, valid IDs at iba pang dokumentong hinihingi. At tandaan, may sariling assessment requirement ang PCSO. Hindi garantiya na buong hospital bill ang kanilang sasagutin. Ang sa PCSO, kailangan po ninyo dumaan sa online. Kumbaga, pagka dumaan kayo sa online, para rin kayo tumataya sa loto. Kung makakapasok ang iyong, kung matatanggap nila ang iyong email, kasi meron po kasi silang cut-off time, alas 8. Hindi pala, ang alas 8 mag-i-start. Pero pagpasok ninyo ng alas 8, depende kung matatanggap nila kasi sasabihin nila na-reach na nila yung quota for the day. Kaya nga sabi ko nga sa iyo, para rin kayo tumatayo ng loto pag sa PCSO. Kasi marami nagsasabi sa akin, mahirap to talaga makahingi ng assistance sa PCSO. Kaya yun ang sabi ko, wala na ako magagawa kasi online. Online lahat. At ang isang mahalagang paalala, huwag hintayin umabot sa daan-daang libong piso ang hospital bill bago humingi ng tulong. Kung alam ninyo na hirapan na ang pamilya sa gastos, makipag-usap kaagad sa hospital social service o medical social worker. Tanungin kung may malasakit center at kung maaari kayong i-refer sa DSWD, AIX, DOH BAIF, PCSO o sa Office of the President at iba pang available na assistance. Dahil kapag mas maganda ninyo nalaman ang available na tulong, mas maaga rin ninyo maihanda ang mga dokumento. Isa ito sa madalas itanong ay kung pwede bang makahingi ng tulong sa DSWD, DOH at PCSO. Yes, makakahingi po kayo. Ang malaga ay maging transparent sa bawat ahensya. Sabihin kung may iba na kayong natanggap na assistance dahil kailangan isang alang-alang ang mga existing deduction. At katulad nun, kanina nabanggit ko po, dapat doon sa hospital bill po ninyo. Kung kayo po ay senior, PWD, dapat nakadeduct na doon sa hospital bill. And then, yung PhilHealth coverage, dapat deducted na rin ang PhilHealth coverage at iba pang mga government assistance sa computation ng remaining balance. Hindi dapat makaroon ng double claim o maling impormasyon. Ang layunin ay hindi manloko ng sistema, ang layunin ay mapagaang ng legal at maayos ang financial burden ng pamilya. Kung may malaking hospital bill, huwag mahiyang lumapit sa medical social service ng ospital. Sila ang maaring tumulong na ipaliwanag kung ano ang mga dapat na deduction. Una-una, PhilHealth, kailangan may mauna ang PhilHealth deduction. At kung senior o PWD, kailangan ma-deduct din doon sa bill. Tapos, kailangan meron po social service assessment. Doon interview po kayo ng social worker sa loob ng ospital. And then, sila na magsasabi sa iyo kung saan po ang available mga government assistant na tatanggap sila ng guaranteed letter. Kasi depende pa rin po sa ospital kung tatanggap pa sila ng DSWD GL, tatanggap pa sila ng mga GL na galing po sa mga politiko o kaya sa DOH o sa PCSO, depende po yan sa ospital. Hindi nyo kailangan harapin mag-isa ang napakalaking hospital bill. Ang pagpasa ng Enhanced Anti-Hospital Detention Bill, Senate Bill number 1511, ay napapakita na patuloy na pinag-uusapan ng ating mga mambabatas kung paano maprotektahan ang mga pasyente na sa alanganin dahil sa kakulangan ng pera. Pero habang hinihintay natin ang buong legislative process at kung tuluyan ito magiging batas, may umiiral ng Republic Act number 9439
at may mga government assistance program na maaaring lapitan ng mga kwalipikadong pasyente. Kapag gumaling na ang pasyente, dapat may paraan siyang makauwi. At kapag hindi sapat ang kakayahan ng pamilya na bayaran ang hospital bill, humingi ng tulong. Huwag mahiyang lumapit sa DSWD-AIX, sa DOH-MAIF, sa PCSO Medical Assistance Program, at maging sa medical service ng iyong ospital. Ang pagkakasakit ay hindi dapat maging dahilan para mawalan ng dignidad ang isang tao. Ang karapatan sa kalusugan ay hindi lamang tungkol sa pagpapagamot, kasama rito ang karapatang tratuhin ng may malasakit at dignidad, lalo na sa panahon na pinakamahina at pinakakailangan natin na tulong. Walang Pilipino na dapat mawalan ng pag-asa dahil lamang sa isang hospital bill, dahil may mga programa ang pamahalaan para makatulong at ito ay mula sa buwis ng bawat Pilipino. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:29 ng umaga, hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Hindi pa tayo tapos sa ating pagbabalik. Alamin ang mahalagang balita na dapat ninyong malaman dito lamang sa Health and Travel at Serbisyo Publiko, kasama iyong Agaran Serbisyo Lady, Dr. Hilda Ong. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Delivery! Mariyaw, sir? Akin yan? Ang laki ng box! Surprise! Yay! Eh, ba't ka nasa loob ng box? Basta para sa'yo gagawin ko all. Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-load. No processing fee at fast approval pa. Kaya, Apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund! Solid ka ba? Ako si Panax Noto Ginseng at real talk lang ha ma'am. Kahit gaano pa kaganda ang supplement mo, kung hindi mo naman iniinom araw-araw, sayang lang. Dilala ko sa traditional use for healthy blood circulation and overall vitality na tumutulong sa mas maayos na nutrient delivery lalo na sa mga batang nasa growth years. Sa 10 feet, parte ako ng formula na tumutulong mag-support ng energy at